Salamat po for joining me dito sa ating gagawin na Bible study at ang ating pong maging paksa or topic or subject ng ating pong serye na pag-aaralan ay ang Book of Ruth. Kaya kung meron po kayong Bible, you can open with me sa Book of Ruth, chapter 1. Tingnan natin itong unang segment niya. At ang unang segment po ng Book of Ruth ay yung verses 1 to 5. Kaya if you have a Bible, pwede po ninyong buksan at tingnan natin ang segment na ito at may the Lord bless us kung ano po yung mga gusto niyang ihatid na mga life lessons sa atin po sa book na ito. Sige po, sa Book of Ruth, chapter 1, like I said, verses 1 to 5. Ang sabi po dito, now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land. By the way, I'm reading po sa New King James Version. Ano po? And a certain man of Bethlehem, Judah, went to dwell in the country of Moab. He and his wife and his two sons. The name of the man was Elimelech. The name of his wife was Naomi, and names of his two sons were Mahlon and Chilion, Ephrathites of Bethlehem, Judah. They went to the country of Moab and remained there. Then Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left and her two sons. Now they took wives of women of Moab. The name of the one was Orpah, and the name of the other, Ruth. Ito. And they dwelt there about 10 years. Then both Mahlon and Chilion also died. So the woman survived her two sons and her husband. Ayun, yun po yung ating unang segment dito sa Book of Ruth, chapter 1. Ito po ay napakaraming beses na naaral natin. Actually, naging model textbook po siya sa maraming ginawa nating pag-aaral and seminars, even sa active ministry po natin sa Pilipinas. Ayan. Ito pong verses na ito ay ini-introduce niya yung story, yung unang talata na sinasabi niya unang linya na ito ay nangyari during the time of the judges. Now, konting historical background lang. Ang alam natin ng mga Israelita ay umalis po sa Egypt hanggang nakapasok po sila sa Promised Land o yung Canaan na after 40 years. Alam po natin, that's another topic and long story kung until sila po ay nakapasok sa Canaan. Now, nung nakapasok po sila, nagsimula yung ruling ng mga Israelita sa leadership ng mga different judges sa different region. Okay? Parang regional na kung anong region may judge na naka-assign or the Lord raised para mamuno sa kanyang mga tao. Pero ang Book of Judges, kung babasahin po natin, ito ay era. Kumbaga, ito'y era na ang mga tao ay may mga pagkakataon na sila ay sumusunod sa Panginoon. May maraming pagkakataon naman na hindi sila sumusunod to the point na pati yung Baal worship ay na-introduce at tinangkilik nila during the time of Judges. So in short, ang Book of Judges ito'y era na ang worship ng mga Israelita ay hindi consistent sa ating Panginoong Yahweh. So ito pong story na ito sa Book of Ruth ay nangyari during that era. Ayan. Kaya makikita mo anong klaseng yung typical na kaisipan ng mga Israelita katulad nitong pamilya ni Elimelech. Dahil dito nagkaroon ng famine
at immediately sila ay nagpunta sa Moab. Pero ano po yung significance nun? Lalo na sa ating mga Pilipino na siyempre kung hirap tayo sa Pilipinas, why not maghanap ng opportunity sa other place, even ibang bansa, ika nga. So dito ay iba po. Kasi iba yung tinitingnan natin na correlation nito sa buhay natin. Ang ito kasi ang Panginoong Yahweh, nung sila'y makapasok na sa Israel, remember sa Deuteronomy, even chapter 28, doon pinangako ng Panginoon sa kanila na as long na sila ay sumusunod, tumatalima sa mga habilin niya, so much promises na binigay niya sa kanila. Number one, yung provision, nandyan. Nandyan yung protection, nandyan yung mga detalye na yung mga babae, manganganak sila and everything. Yung sa material na bagay, maging prosperous sila as long na sila ay sumusunod, tumatalima sa mga habilin ng ating Panginoong Diyos. Pero ngayon, bakit may famine? No? Hindi natin ma-pinpoint exactly kung which famine ang tinutukoy dito during the time of the judges. Now, kung may famine, kung titingnan natin sa panahon po natin, kasi ito pong pag-aaral natin sa Book of Ruth, hindi lang po kumbaga educational about the Bible, we will also look at yung correlation niya sa ating buhay. Yun po yung kagandahan ng study nating ito. Dahil marami po siyang correlation o yung tinatawag na hermeneutics na talagang mas sakto sa ating panahon, or will I say for all times. Ganun yan ng Bible eh. Kung inaral natin ito 18th century, akma pa rin sa panahon nila. Kung aaralin natin ito sa future pa, akma din sa panahon na iyon. Ganun po ang salita ng Panginoon. Hindi po siya, kumbaga, hindi po siya nagfe-fade, hindi siya na-update. Ang kahinaan ngayon, kumbaga yung nagkukulang sa maraming mga pag-aaral, ay yung how to dig the scripture and relate sa panahon natin. Alright. Anyways, ito pong channel na ito ay we will not only study the Bible, but we will also present yung tinatawag na inductive method, dahil ito pong mga ating mga discoveries ay ito po ay bunga ng pag-apply natin ng inductive method. Ayan. Ano naman ang inductive method? Well, titingnan po natin yan sa mga other episodes natin. Baka another day of training naman po yon. Baka gawin natin sa indoor or sa studio. In the meantime, dito po tayo sa hardin natin at kung narinig niyo yung mga ibon ay nakikijoin sila sa ating ginagawang pag-aaral. But anyways, ito po yon. Hindi po pa kanina na nabanggit ko na ang Book of Judges ay ang storying ito nagsimula sa inintroduce niya, ito'y nangyari during the time of the Judges. Tingnan po natin ang Book of Judges sa panahon natin. Sa panahon natin ngayon, yes, marami pong mga nagsusulputang different, sabihin nating denomination, different religion, even ang kanilang gamit ay ang Bible. Pero tingnan natin yung pagmasdan natin ang how typical church goers live their lives. Paano po nila isinasabuhay ang kanilang mga buhay? Well, marami po ay hindi naman akma sa salita ng Diyos. Kumbaga, marami ay pinupursu nila yung direction na para sa kanila tama. Yan po yung exactly gustong ihatid sa atin ng pasimula nitong story ito. Dahil si Elimelech and his family, naisip nila na they will survive if they will go sa Moab. Di po ba? Pero ang katotohanan, isn't it Yahweh promised you, if you will be faithful to Him, whether isa ka lang tao o isa kang pamilya,
pamilya kayo or kung group kayo, if you decide to obey Yahweh and ang kanyang mga kautusan, you will not be affected dun sa crisis na famine na iyon. So ganun din po sa panahon natin. Di po ba tayo ay may mga different suliranin, problema, kanya-kanyang na-encounter natin sa buhay na ito. Well, kung ikaw ay individual o ang family natin, kung tayo ay piliin natin, if we choose to obey ang ating Panginoon, well, He will meet us. He will help us. He will deliver us. Hindi po yung tayo iisip ng or mag-iisip tayo ng kaparaanan na para sa atin na yun ay tama. Yes. Yun nga yung naging flaw sa Book of Judges na may mga pagkakataon na tama yung ginagawa nila. May mga pagkakataon na hindi naman tama dahil ang kanilang mga decisions ay hindi po ayon sa habilin ng Panginoon sa kanila bago sila nakapasok sa promised land. Yun sana isa pong life lesson na pwede nating tingnan dito sa segment na ito, na how are we, ano po yung sineset nating guidance, directions sa buhay natin. Yun ba'y ayon sa kanyang mga salita? Yun ba'y ayon sa mga kumbaga yung voice niya sa atin personally, o iniisip lang natin kung ano yung nakikita natin na commonly tinatahak o ginagawa ng mga tao, yun din ang gagawin natin. Ayun, parang dalawa po yung yung pwedeng pagpilian. Kung ako po, if I may give the unsolicited advice or friendly unsolicited advice, I believe wala na pong mas safer kundi yung i-base natin ang ating mga desisyon sa buhay, whether minor or major, ayon sa salita ng Panginoon. Ayun. Bilang kaibigan lang po. Alright. Anyways, meron pa po dito ang sabi niya, and a certain man of Bethlehem, Judah, went to dwell in the country of Moab. So all of a sudden, lumabas po sila. Hindi po ba ang habilin ng Panginoon manatili kumbaga sa Judah, sa Israel, as long na ikaw ay sumusunod sa kanya mga pinag-uutos, mga kautusan niya, He will take care of you. But all of a sudden, ikaw ay lumabas. Ito po ay picture ng, I'm sorry to say, pero let us focus po sa mga mananampalataya. Hindi po even sa mga salita ng ating Panginoong Jesus or Yeshua dito sa New Testament, sinasabi po niya na kung ang mga ibon na kung titingnan natin, almost wala po silang value. Pero ang Panginoon ay sinusubaybayan ang bawat isa. Hindi man sila, kumbaga nagtatanim, wala man silang mga barn, pero sila ay nakakaraos dahil ang amang Diyos ay sinusustain, sinasupply yung mga pangangailangan nila. How much more kaya, sabi ng ating Panginoong Yesus, how much more kaya na kayo, na anak ng Ama, how much more na i-provide niya ang inyong mga pangangailangan. And yet, nandun din po yung sinasabing, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, kumbaga yung need natin, pagkain natin, susuot natin, He will provide for us. Hindi po yung we pray for provision and yet ini-ignore natin yung how we can become righteous, holy sa buhay na ito. Ayun. So dito, lumabas po sila. Lumabas sila sa kanilang kinalalagyan. Ito po yung picture, correlation po ito Ito po yung picture ng isang Kristiyano na ang daming pangako ng Panginoon sa atin, even under sa New Covenant. Okay? Pinangako niya sa atin na He will never abandon us. He will never forsake us. Kumbaga, nandun siya always sa atin. And yet, meron po tayong may encounter na isang suliranin, isang problema, or isang circumstance na all of a sudden, ina-abandon natin
yung mga Christian principles. O kaya yung mga principles na gain natin as we walk with the Lord. Ngayon, pag lalabas tayo, something else will happen. Kumbaga, ito na yung simula ng compromise. Compromise to becoming actually so far away sa ating Panginoon. Nawa ito ay titingnan nating should I say warning, ano po? Warning sa atin na ano man po yung ating na-encounter na problema or suliranin, we bring it before the Lord, and then the Lord will guide us from there. Hindi yung iisip tayo ng paraan na nako-compromise ngayon ang ating Christian walk. Meron na yung uh, we hardly pray, we hardly read the Bible, or we hardly hindi na tayo nakakapag-attend ng fellowship dahil meron po tayong sinosolve na problema na ating na-encounter. Yun ay pasimula ng palayo, magiging palayo ng palayo ang ating relationship sa ating Panginoon. Ayun, ano po? Nakita natin. So, verse 3, ang sabi niya, anyways, ang sabi niya, the name of the man was Elimelech. I-introduce itong pamilyang to. Ito na nga, si Elimelech, si Naomi, si Mahalon, and Chilion. Ito po yung dalawa niyang anak na lalaki. And then sila yung mga Ephrathites of Bethlehem. Ibig sabihin, sila po yung mga native ng Bethlehem. Yun po yung ibig sabihin ng Ephrathites. And then, they went to the country of Moab and remained there. Ito na ngayon. Kung makita na nila yung country of Moab, we do not know ano yung meron sa country of Moab, which is hindi naman siya kalayuan. Kumbaga sa panahon na present day natin, ito po yung Jordan. Nung makarating po sila doon, ay nagstay sila. Well, naturally, kaya sila nagstay dahil meron silang suliranin dito sa Bethlehem, Judah, di po ba? Dahil nga merong famine. So, we can safe to say na sa Jordan may pagkain. Nandun yung wala sa kanilang kumbaga inabandon na lugar. Andun po yung pagkain. Andun po yung present need nila sa Moab. Kaya lang ang problema, ang Panginoon, inassign niya ang mga Israelites na sila ay magstay sa Israel, hindi outside ng Israel. Di po ba ganun din ang nangyayari sa atin? Sometimes, magkakaroon tayo ng present need, present problem, may solution tayong nakikita. And yet, if we will take that solution, we will all of a sudden away. Parang lilihis tayo, kumbaga sa riles ng tren. Lilihis po tayo, all of a sudden, wala po tayo sa track na yon. Kaya mag-i-stop yung progress natin. And yet, nami-meet yung ating present na need. Di po ba? Yun din ang kalagayan po ng pamilyang ito. Yun po ay napakagandang pag-aral dahil throughout nitong story ito, yun exactly ang makikita nating correlation sa panahon natin. Ayan. By the way, ako po si Pastor Ramesses Gamboa. Ako po ay isang dating missionary sa Pilipinas at retired missionary. I can say that dahil nandito po tayo sa USA. Nawa ay patuloy po ninyo kaming samahan sa ating pag-aaral dahil ito po yung natutunan natin for more than 2 decades na focus sa salita ng Panginoon, doing many seminars at doing a pulpit ministry. Nawa ay ito ay something that we can impart sa inyo. Yes? All right. At by the way, ito po yung isang pagkakataon na the Lord kumbaga para bang inudyukan ako para ito'y ma-share kahit sa pamamagitan lang ng online, whether ito'y ma-post sa YouTube or kung saan mga social platform na pwedeng i-plug, i-upload po ito. Anyway, sige po, patuloy tayo. At least matapos natin itong segment na ito. Kung hindi po ito matatapos sa isang upload, magkakaroon ng part 1 and part 2. Yes? Alright. Anyway, kung kayo po ay
nanonood nito, please i-share niyo lang po at give me comment in the future after ng Book of Ruth. Ano po yung mga books na gusto ninyong pag-aaralan natin dito. And your suggestion is very much welcome. And we read all comments. Ayan. Alright. Now, ang sabi dito sa verse 4, verse 3, then Elimelech, ang sabi niya, Naomi's husband died. So namatay po ang tinatawag nating head of the family, padre de pamilya. At sa panahon po nila noon, ang head of the family, ibang-iba sa panahon natin. Ngayon, nawala yung pangil o yung kapangyarihan ng maraming parents over their children, hindi po ba? I believe isang impact po 'yan ng sabihin nating internet, exposure sa gadgets, mga different ideas, different principles na napapanood nila, nakikita nila at parang hindi na gano'n kalakas yung hold or yung sabihin nating boses ng parent sa mga anak nila nowadays. Pero noong panahon dito po, panahon ng Biblia, kung ano pong sinabi ng head of the family, yun talaga ang gagawin. Kasi paano po sila naging children kung hindi sila sumusunod sa apak mo? Ganun po yun. Ayun ay isa pang biblical term po yan eh. Pag sinabi mong ang ama ko ay, kung ano yung ama mo, yun ka rin. Yan, ma-apply po natin yan pag makarating po tayo sa mga gospel. Now, nung si Elimelech ay namatay, naging balo si Naomi. Ang verse 4 po, sinasabi niya dito, si Mahlon and Chilion, nag-asawa po sila ng mga babaeng taga Moab. Well, totoo, makikita natin yung introduction ni Ruth dito. Pero tingnan muna natin yung lesson dun sa part na iyon. Kumbaga, nawala yung kanilang decision maker, ang kanilang padre de pamilya. Nakikita po natin all of a sudden, nag-asawa po sila ng mga hindi lang dayuhan, isa sa mga klasing tao na hinabili ng Panginoon sa Deuteronomy na puksain o wag makiisa sa mga taga Moab. Pero ngayon, all of a sudden, sila ay nakapag-asawa ng mga Moabita. Kahit sa, anong tawag dito, kahit sa Malakay, problema po yung mga priest nakapag-asawa ng mga Moabita. So makikita natin yan na bilang lingkod ng Panginoon, hindi dapat sila nakikipag-isa sa mga foreign women dahil mai-influence sila ng mga typically, may influence po sila ng kanilang mga asawang babae kung ano man yung kanilang nakagisnan o na mga either yung kanilang kultura o yung kanilang way of worship. Di po ba dyan din na pariwara si King Solomon sa dami ng kanyang naging asawang hindi naman mga Israelita. Alright, tingnan natin ngayon ano po yung significance naman nun, yung nakapag-asawa sila. Sila ay ang tinatawag po dyan ay nagkaroon ng intermarriage, nagkaroon ng intermarriage with other women, hindi po ba? So parang nakiisa ka dun sa foreign kung paano ka pinalaki. Parang parang sa isang mananampalataya, kumbaga titingnan natin, ay in-embrace mo yung something. In-embrace mo yung something na hindi naman yung nature ng Kristyanismo. Example po, kung meron tayong mga financial need, at ang bilang Kristiyano, when it comes to providing sa ating mga financial need ay dapat matuwid, walang daya, walang pagsisinungaling ng kaparaanan. So yun ang ating pagiging Kristiyano. Now, kung meron po tayong
kung ang ating need ay financial, meron po tayong makitang puwedeng kikita po tayo ng pera. Pero dito sa pagiging matuwid, walang pagsisinungaling, walang daya, ay isa o dalawa o tatlo dito, I'm just saying tatlo ano po, pero marami pa ang prinsipyo ng Kristyanismo. Ah, ay maa-abandon siya. Puwedeng hindi ka nagsisinungaling, hindi ka nandadaya, pero hindi siya matuwid. Meron siyang kalikuan. Pero magpo-provide siya ngayon sa iyong financial need. Yun po ang ating titingnan dito. Ano po yung nawala? Well, since lumayo sila sa Bethlehem, lumabas sila sa Judea, sa Israel, ngayon napalayo yung guidance ng Panginoon sa kanila. Pag napalayo yung guidance ng Panginoon sa atin, ang ating pinaka-focus ay yung mabigyan ng solusyon yung ating problema. All of a sudden, pati yung mga prinsipyo natin na itinuro ng Biblia o salita ng Panginoon sa atin ay parang hindi na natin tinitingnan as important. Ang importante, ma-provide yung ating present, ma-meet yung ating present na problema or suliranin. Yun ang ating ginagrab ngayon. Di po ba ang ganda ng salita ng Panginoon? Kumbaga titingnan lang natin ang story, ito din pala ay nangyayari sa panahon namin. Exactly. Kaya nga po ang salita ng Panginoon, according sa Book of Hebrews, sinasabi na alive and active po ang salita ng Panginoon. Unfortunately, many will study the scripture tulad ng Book of Ruth ay parang nagiging history account siya. Pero wala siyang kaugnayan, wala siyang correlation sa present day natin. Salamat na lang at naturuan po tayo ng Panginoon at salamat sa inductive method, ito ay nakukuha nating ma-relate sa ating mga buhay. Sige po, continue tayo sa verse 4. Ito na nga, nakapag-asawa si Mahlon and Chilion sa mga babae taga Moab. One time meron pong nag-comment diyan ang sabi, kasi nasa Moab sila. Walang ang mga babae doon ay taga mga Moabita. Well, para na rin nating sinabi na sila lang po ay nagpunta doon. Para na rin natin sinabing sila lang yung mga Israelita na nandun sa Moab. Ayun po ay hindi natin masabi. Kasi hindi po siya, kumbaga, explicit. Siya ay uuwi sa tinatawag na implied. Parang meron tayong ini-introduce na idea na hindi po klarong sinabi ng ating Panginoon. Ayun. Ang araw ay sumisikat, kaya ito pong what do you call this, eyeglass ko po ay nagte-turn ng nagiging sunglass siya. You have to excuse ano po. Anyways, yun po nangyayari dito. Dahil napalayo yung guidance ng Panginoon sa isang Kristiyano, sa correlation ano po, na to the point hindi na nabibigyan ng value yung ano man yung natutunan niya sa salita ng Panginoon. Basta maibsan, basta masolusyonan lang yung kanyang kinakaharap na problema. Meron po kaya sa atin na gano'n? Kung meron po, well, we can easily correct that. Andyan ang Panginoon po to listen sa atin para maibalik tayo sa sarili o dun sa path na sinet na niya sa atin. Yes, yun naman po ang kagandahan ng scripture. Ang scripture is not to condemn, is not to to kill us when we make a mistake, but it's to let us know ano po yung mistake. Now, will you turn? Kumbaga, sabi, repent, will you turn and now continue dun sa tamang paraan? Amen. Yun po ang Panginoon. Hindi po siya, dahil nagkamali ka, ay meron na siyang palakol na, ito na yung pagkakataon na mapalakol ko yung leeg mo dahil nagkamali ka. That's not the Lord. That's not the Lord. Because the Lord is not to kill, but the Lord is to give life and to give chance hanggang ang tao ay matama yung kanyang path dito sa mundo. Yes? Sige po, anyways, dito ang sabi naman niya,
inintroduce na si Ruth at saka si Orpah, yung naging asawa nila sa verse 4, which the good thing is makita natin yung introduction nitong dalawang babaeng ito na taga Moab, which mamaya makikita din natin yung significance or yung difference nitong dalawang babaeng ito. Kaya itong the very book ay na-name, na-title after Ruth. Ano po? Kakaiba ang Ruth. Kakaiba si Ruth compare kay Orpah. Alright, verse 5, ang sabi, then both Mahlon and Chilion also died. Kumbaga, namatay din sila. So the woman survived her two sons, and her husband. Now, makikita po natin dito, let's follow yung tinatawag sa inductive study, yung character study. Well, let's follow po si Naomi. Si Naomi ay sasama-sama lang po kung anong desisyon ni Elimelech. Now, si Elimelech nag-decide siyang, may problema dyan, dito sa Bethlehem. Alis tayo dito. Napunta sila sa Moab. Nung makita ni Elimelech yung kung ano yung Moab, nag-stay sila doon. Nung namatay siya, magmamali ngayon ng or magkakaroon ng have to take that back. Magkakaroon ng desisyon si Mahlon and Chilion na mag-asawa sila doon sa mga Moabita. Hindi lang 'yon, si Naomi ngayon kasama niya yung kanyang dalawang anak, may mga asawa na, namatay pa itong dalawa niyang anak, si Mahlon and Chilion. Siya na lang nag-iisa. Kumbaga, nawala, andun si Orpah and Ruth, pero mga daughters-in-law niya yan. So, nandun po si Naomi sa sitwasyon na, wow, wala nang, wala nang lalaki sa kanyang buhay. Kasi sa panahon pong ito, napaka-importante na meron pong lalaki sa buhay ng mga babae. Dahil ang mga lalaki, sila po yung naghahanap buhay. Wala pa pong college noon, wala pang education noon. Lahat noon ay agricultural. Kumbaga, kung gusto mong mabuhay, dapat malakas ka na nag-aararo ka at kung nag nagpapastol ka sa field and everything. Pero typically mga babae nandiyan lang sa bahay, hinahanda yung pagkain. Alam mo, lahat po noon ay from scratch, ika nga. Kung may palay, alisin mo muna yung ipa niya o yung apa niya, and then iluluto mo pa, or kung gagawin mong bread, ang tawag dito, ipa-pound mo pa hanggang maging powder siya, iluluto mo. It takes you all day just to prepare food. Pero you don't belong in the field, di po ba? Kaya dapat may lalaki talaga. Now, mag-e-end po tayo dito. Wala na po yung kanyang asawa, wala na yung kanyang dalawang anak. So nandito siya sa situation na hindi lang siya malayo sa Bethlehem, hindi lang yung nasa labas siya ng Israel, wala nang taong tutulong pa sa kanya. Yun ang ending po ng segment na ito sa verse 5. Titingnan natin magmula sa verse 6, ano yung magiging development. Ito po yung panghuling life lesson na pwede nating tingnan. Sometimes we think by sight, through our own decision na hindi natin kumbaga hindi natin hiningan ng consent sa ating Panginoon. We pursue that, pero makikita natin nagiging cold tayo. Tayo'y napapalayo kumbaga yung love natin sa word, yung love natin sa Panginoon, sa fellowship, pero nami-meet natin kung ano yung naging suliranin natin na bakit natin pinursu yung path na iyon. Pero darating po yung point na, wow, yun lahat ay nabaliwala. Hindi lang yung nabaliwala yun, malayo pa tayo sa ating Panginoon. Yun ang point ni Naomi dito. Kaya ito po ay napakagandang lesson na sa atin po, lalo na sa mga mananampalataya. I'm talking to mga taong mayroong personal relationship sa ating Panginoong Jesus, even Yeshua.
na kung ano man po yung suliranon o problema, circumstance natin na alam natin po ang kaaway will attract us to pursue something. O ayan, huwag ka munang gaano mag-serious sa pagiging Kristiyano mo. Huwag mo nang ganong bigyan panahon yung fellowship. Makaka-provide ba yan ng bigas para isaing mo? Usually ganun po eh. So pag pinupursu natin unti-unti, the day will come. Wala na po tayong, parang wala ng apoy para, wala ng, kumbaga wala ng lasa yung fellowship sa atin kasi naging all of a sudden nasa material na bagay ang ating mga puso, ang ating mga kaisipan. Nawa yun po ay nakita nating lesson dito sa verse 1 to verse 5 ng Book of Ruth chapter 1. Sige po, we will continue ang verse 6 sa susunod na mga ano natin segment ng pag-aaral po natin ito. Salamat po. Mabuhay po tayo and God bless you.